Ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, ngayon po ay anibersaryo ng mahal na Birhen ng kapayapaan at ng mabuting paglalakbay. At ngayon din po, ngayong petsang ito ay pinagdiriwang ng Simbahang Katolika ang kapistahan ng mahal na Birhen Maria bilang ina ng simbahan. Kaya palakpakan niya po natin ang mahal na Birhen Maria. Lumabang nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya tinatawag ko ng mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga pinagkakabalan at sa inyo mga kapatid na kayo manalangin sa Panginoon ating Diyos. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan. Diyos na nagbabalyo at inaanib ang nawawalan ng pag-asa. Iwan mo na ang kasalanan. Lumapit ka sa Panginoon. Magpapaawa ka sa Kanya at mapapawi ang iyong sala. Manumbalik ka na sa kataas-taasan. Talikuran mo ang gawang masama at kamuhian mo ang kanyang kinasusuklaman. Sino ang magpupuri sa Panginoon? Sa daigdig ng mga patay. Ang mga buhay lamang ang maaaring magpuri sa Kanya. Ang mga patay, sapagkat sila'y wala na, ay di maaaring magpuri sa Panginoon. Mga buhay lamang at malusog ang maaaring magpuri sa Kanya. Kay laki ng pagkahabag ng Panginoon. Anong dali niyang magpatawad sa nagbabalik loob sa Kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong 2:1. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malulog. Sambayan ng pupuri sa Diyos ay nagpupuring malulog. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at niligod na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansan. Mapalad ang tao sa harap ng poon ay di naparatangan dahil ang siya ay di nagkasala
at hindi nalinlang. Sambayan ng buhay sa Diyos na natutulog ng Diyos. Ako ay lumapit sa iyo, harapan, at sila'y dinami. Ang aking ginawa, mga pagsalansa, di ko inihiling. Pinagpasiyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y igain, at aking natamo ang iyong patawad sa sala ng aking. Sambayan ng buhay sa Diyos na natutulog ng Diyos. Ang lahat ng tapat sa panahon ito dapat manalangin upang bumusuman ang malaking bahay, di sila abutin. Sambayan ng buhay sa Diyos na natutulog ng Diyos. Kublihan ko ikaw ang sasabihin kung nababagalan. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Sambayan ng buhay sa Diyos na natutulog ng Diyos. Tuloy na po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iya'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Pumayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayo kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan,
Kung gayo'y sino ang maliligtas, tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa Kristo. Opo. Parapan po natin ang Panginoon ang mabuting balita at mapagpalang umaga po sa kanilang lahat. Pati niyo rin po yung mga katabi niyo. Mapagpala dahil pinagpala ang mahal na Birheng Maria, kaya tayo rin ay tunay na pagpapalain ng Diyos. Amen? Pasensya na po kayo, medyo masama kasi yung pakiramdam ko. No? Kaya medyo para akong hindi masigla. Ayan, kaya paumanhin po, nataupak. Hindi na kasi sinumaan ako ng katawan ako. Sabiyo ng mahal na Birhen ng kapayapaan at ng mabuting paglalakbay. At sabi ko nga rin po, kahapon ay pinagdiwang natin ang linggo ng Pentecostes, no? At itinalaga ni Papa Francisco noong taong 2018, no? Na pagkatapos ng linggo ng Pentecostes, yung araw mismo ng Lunes na sumunod sa linggo ng Pentecostes, ito ay ipinagdiriwang na kapistahan ng mahal na Birhen ng ina ng simbahan, ina ng sambayanan. Yan. Kaya tamang-tama yung anibersaryo. No? Kaya palakpakan niya natin yung mahal na Birheng Maria. Kaya kung natatandaan po na nung ang Panginoon ay nakapako sa krus, di ba, nandun ang mahal na Birheng Maria at yung kanyang minamahal na alagad. Di po ba ipinagkatiwala sa mahal na Birheng Maria yung kanyang alagad? Kaya tayo rin po bilang mga binyagan, tayo rin po ay mga tatawag na mga alagad ng Panginoon dahil tayong lahat ay pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos.